Atin pong basahin ng sabay-sabay, tayo po natin magsitindig bilang paggalang sa pagbasa po natin sa salita ng Diyos. Okay? James 1:17. Let's read this together. Ready? Begin. Every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning. Pagpalain po ng Panginoon ang pagbabasa ng kanyang salita. Tayo may manalangin. Lord, nakabukas na sa amin ang inyong salita. Ito po ay handa na namin pag-aralan. Lord, katulad ng inyong pong ginagawa sa amin every time na nag-aaral kami ng inyong salita, kami po ay humihingi ng tulong sa inyo, ng karunungan para ito'y maintindihan namin. Ang inyong lingkod ay gamitin mo para may paliwanag ito ng maayos, Panginoon, at may kapangyarihan. Samahan po kami sa aming pag-aaral sa umagang ito at nawa ay marami kaming makita na katotohanan sa inyong salita na kailangan namin sa aming buhay. Ito aming nilangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakapunta po kayo. Ano po ang inyong maiisip or biglang maiisip pag nakita niyo itong picture na ito? May isa pang picture. Okay? Ano maisip niyo pag nakita niya? Malapit na ang Pasko. Malapit na ang Pasko. Ano po? Hi guys, isang buwan na lang. Ano? Scroll ka lang. Nagtotono pa ako. Okay. Alam niyo ba, 143 days na lang, Pasko na. Okay? Ganda ng number, ano? 143 days. Sige. Pasko na. And 149 days na lang, 2025 na. Okay? So, mabilis na ang mga araw, ano po, hindi natin namamalayan. At syempre, pagka Pasko, dapat hindi natin malilimutan ito. No? Ito po ay kapanganakan, or pag-alaala natin sa kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Yung unang pagdating niya. Okay? Bagamat hindi December 25, yung eksaktong date ng kanyang pagdating, pero ito pong mga panahong ito, no, ay dito ay inaalala natin ang kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. At kasama sa pag-alala natin sa kapanganakan ng Panginoon ay mga ilaw, no, mga parol, at saka ang mga regalo. Dito sa mga ilaw na ito, hindi ko alam kung may gagawa pa niyan dito sa ating bansa. Sapagkat napakahal na ng kuryente nito. Dito sa Mandaluyong, meron kaming pinuntahan na street, kilala to, yung Policarpio Street. Yan, isang street na yon, puro ganito ang mga bahay. No, pagka Christmas, talagang buong bahay, nilalagyan nila na Christmas lights. And then, hindi natin hindi mawawala itong parols na galing sa Pampanga, itong kapis ang tawag nila. And then, syempre, pagka pinag-usapan ng Christmas, hindi mawawala itong mga regalo. And speaking of gifts, mga kapatid, ngayong umaga, may natanggap na ba kayo, or may masasabi ba kayo, na isang gift na masasabi nyo, it is a perfect gift for me. Ito ang the best gift na natanggap ko. May masasabi pa kayo na gano'n? Okay? Wala kayong masasabi. No, sapagkat, ayon po sa isang scholar, dito daw sa lupa, no, we can never produce a perfect gift. No? Only God can give us a perfect gift. No? Although, ngayon pong umaga, ang perfect gift ng Pilipinas, alam niyo po ba? Gold medal. May gold medal na tayo. No? Pag-gising ko kaninang umaga, no, ay kinakagat na ni Carlos Yulo yung gold. No? Pinanood ko nga kung yung performance nila. Di ba? So, ito marahil yung masasabi natin na perfect gift ng Pilipinas. No? Finally, hindi na tayo kulelat. No? Alam niyo ba na number 31st na tayo out of 200 countries na naglalaban ngayon sa Olympics. No? And hopefully, yung ating pong mga boxers, no, ay makasungkit din ng gold. Sabi ko nga kay Aleling kanina,
Ang nakakakuha ng mga gold, yung mga maliliit, no? Di ba si Heidi Diaz, 4'11 lang yata yun eh. No, hindi ko alam kung 4'11 o 4'10 lang itong si Carlos Yulo. No? Kaya talagang wala tayong dapat ikahiya. No? Kung tayo ay mas maliit kaysa dun sa mga matatangkad. No? Sa ganitong pagkakataon, hindi height is might. Okay? So yan yung masasabi natin na perfect gift ngayon pong bagang ito para sa mga Pilipino. Pero gaya na sabi ko nga po kanina, dito sa mundo, wala tayong mapuproduce na perfect gift. Itong award na ito, o reward na ito ni Carlos Yulo, pagkaraan siguro ng mga 10 years, no? Hindi na ganun kaingay. In fact, si Heidi Diaz, di ba, parang tahimik na siya. Di ba? Kasi may bago na. Kaya nga sabi nga nila, pagka nanalo ka, you enjoy it, no, while it lasts. Kasi after that, malilimutan ka. Walang perfect gift dito sa lupa. But God can give us a perfect gift. So, ngayon pong umaga, ngayon pong ay titingnan po natin, no, ngayong buwan na to ng August, yung blessed givers. No? Ang tema po natin ngayong August ay about giving. No, titingnan po natin, ano ba sinasabi ng Bible tungkol sa pagbibigay. At siguro tataka kayo, bakit sa August mo, Pastor, yan napili na i-discuss, no? Pag-aralan. Ay ayon sa Chinese tradition, no, na na-influensya na rin tayo mga Pilipino, ay ito daw ay ghost month. No? Na pag sinabing ghost month, ay taghirap. No? Ayon sa binasa ko po yung Chinese tradition itong August na to, may mga lumalabas daw ng mga masasamang espiritu tuwing August. At talagang lahat ng mga businesses, no, ay kanyang sinisira. Kaya, pagka sinabihan ka na ina-Agosto po ako, pasensya na, ang ibig sabihin wala siyang pera. Di ba? Pero, bakit na ngayong August? Para ipaalam po sa bawat isa sa atin na nagpo-provide po ng ating pong pangangailangan ay ang Panginoon. At sa Panginoon, sa kanyang pag-provide, walang August. No? Ano pong ibig ko sabihin? No? Every time na may pangangailangan po tayo, the Lord will always provide. Amen? No? At hindi ko lang po yan sinasabi sa inyo ngayon. Yan po ay naranasan na ninyo yan sa kung inyo pong aalalahanin ang nangyari sa inyo pong mga buhay. Di po ba? So, ngayon pong umaga, nais ko pong pag-aralan natin, ang pamagat po ng mensahe natin, every good and perfect gift. Basahin niya po natin, ready? Begin. Every good and perfect gift. Okay. As I've said, dito sa lupa, we cannot produce a good and perfect gift. But from God, no, ang Panginoon, kaya niyang ipagkaloob ang good and perfect gift. Ito pong James ay sinulat ng kapatid ng Panginoong Hesukristo. That's right, may kapatid po ang Panginoong Hesukristo. Yan po ay mababasa natin sa Matthew chapter 13, verse 55. Ito po, makikita po natin na nung ang Panginoong Hesus ay nabubuhay, hindi naniniwala yung kanyang mga kapatid that He was the Messiah. Not until na nung mag-resurrect ang Panginoong Hesukristo at umakyat na siya sa langit, doon lang sila sumampalataya, doon lang sila sumunod sa Panginoong Hesukristo. At itong si James, ang sabi nila, siya ang unang pastor ng Jerusalem Church, yung kapatid ng Panginoong Hesukristo. Ngunit siya ay makikita po natin dito na nagsulat po siya ng aklat na kung titingnan po natin, ito'y sinulat niya sa 12 tribes of Israel who were scattered abroad. No? Bakit sila nanganak? Itong 12 tribes. No? Hindi ito yung 12 tribes na buong 12 tribes, kundi ito yung 12 tribes na sumasampalataya sa Panginoon. Na because of persecution, sila ay nangalan.
tumakas sila kasi papatayin sila ng mga Judaizers, ng mga religious leaders. Kasi sumusunod sila sa Panginoon. At dahil po sa tindi ng persecution, marami po sa mga Christian Jews na ito ay nadi-discourage na. At nagsasabi na, tama ba itong aking pinasok? No, tama ba na tinanggap ko si Jesus? Tama ba na sinunod ko? Or sumunod ako? Or pinili kong sumunod sa Panginoong Kristo? Since James was the pastor of Jerusalem Church, no, kailangan niyang i-encourage itong mga Hudyong ito, mga kapatid niya na Hudyo sa Panginoon. At ito nga po ang kanyang sinundan. Dahil mga pagsubok na ito, no, ay hinayaan ng Panginoon na dumaan sa atin para patatagin tayo, hindi para tayo ay sirain. Okay? Sa panahon natin, mga kapatid, madalas nalilimutan po natin ito. Di po ba? Pag dumadaan tayo sa mga pagsubok, no, madalas ang ating pong reaksyon, nagtatampo tayo sa Panginoon. No? Nagtataka tayo, nagtatanong tayo. No? Lord, di ba? Lagi naman ako sa umaatid. No? Lagi naman ako nagbabasa ng inyong salita. Sinusunod ko naman yung iyong inuutos sa akin. Bakit ang tindi ng pagsubok na nararanasan ko? Yan po ang na-experience ng mga Christian Jews during this time. At ito pong aklat na ito ay sinulat ni James to encourage them to keep on following Jesus, serving the Lord. Okay. At meron po dito sa bahagi nitong talatang ito, or ng chapter 1 na ito, na para bang may nagsasabi sa kanila na yung iba kasi, dahil sa tindingan ng pagsubok, gumagawa na ng masama yung iba. Gumagawa na sila ng kasalanan. At ang kanilang naging interpretation na lang, kasi ang Diyos tinutokso kami na gumawa ng kasalanan. Di ba pagka yung mahirap, wala ka ng makain. No? Sometimes natitempt kang magnakaw ka na lang. Diba? O kaya ay gumawa ng masama. No? At minsan, ang sinasabi ng iba, ang Panginoon pinaghihirap niya ako Kaya ginawa ko to. Ganun po yung na-experience itong mga Christian Jews na ito. No? Gumagawa sila ng masama, ginajustify nila na ang dahilan kung bakit sila gumagawa ng masama, sapagkat, yun nga, dahil sa Panginoon. Okay? Kaya ito pong verse na ito na ating pag-uusapan, ito po ay, kumbaga, kinorek or correction ni James sa mga ganito na ang iniisip. That God is tempting them. By the way, gusto ko pong malaman ninyo ang difference ng trials at saka temptation. Kaya trials, no, ito po ay designed to build us up, to strengthen our faith. Ang temptation, it is designed to destroy us. Okay? At ang madalas, ang nagbibigay ng temptation ay si Satan. Okay? For example, yun nga, wala kang makain. So pagsubok yun, wala kang makain. Kasi ang mamahal na naman, wala kang trabaho. Pagsubok yun. Ginagawang temptation yun ni Satan para ganito po. Magnakaw ka para kumain ka. Makakain ka. Pero, yun nga, temptation is given to destroy us. So pagka bumigay ka doon, nagnakaw ka, no? Pupatay ka ng tao, bumagsak ka. Paano magiging trial that builds you up? Yung pagsubok na yun. Wala kang makain. Magtrabaho ka. Maghanap ka ng trabaho. At sabihin mo sa sarili mo, I will give my best. I will work hard. I will trust the Lord para makakain ako. Nakita niyo yung difference? Yung reaction natin pagdating ng pagsubok. Di ba? Laging may dalawang dalawang pagpipilian. Gumawa ka ng masama to survive or gumawa ka ng tama to survive. Kaya lang yun nga,
yung temptation, maring makakain ka, makukuha ka ng pagkain, pero after that, it will destroy. So, ganito po ang nangyari dito. At sinabi po ni James na hindi kailanman tayo tutuksohin ng Diyos. Hindi kailanman tayo sisirain ng Panginoon. Then, pagdating po dito sa verse 16, sabi niya, don't be deceived, my dear brothers, every good and perfect gift is from above. Sabi niya, every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning. Ang dumadating sa atin na mga kaloob, ito ay perfect, ito ay mabuti, no? At ito ay manggagaling lamang sa kalangitan pag pinagkaloob ng Diyos Ama. Siya po ang makakapagbigay lang sa amin itong good and perfect gift. Kung ito mang mga pagsubok na dumadaan sa atin, ano po, ito po ay hinayaan ng Panginoon to build us up, para makatulong po sa atin. Okay. Next. May tatlong paalaala, mga kapatid, tungkol sa good and perfect gift. Ang una, the source of the gift. No? Sino ang pinanggalingan nito good and perfect gift? Ang sabi doon, sa binasa natin kanina, from above and comes down from the Father of light. As I've said, ang makapagbigay lang sa atin ng good and perfect gift ay ang Diyos. Why? Because He is perfect. He is holy. Wala siyang pagkakamali. And then, makikita po natin sa mga susunod na mga talata, ang sabi dito, when tempted, no one should say, God is tempting me. For God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. Okay? But each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. Then after desire has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it's full grown, gives birth to death. Don't be deceived, my dear brothers and sisters. Okay? So ganito na nga ang mindset ng mga Jewish Christians. Akala nila, kaya sila nakagawa ng kasalanan, ay dahil God is tempting them. Pero sabi ni James, hindi kayo titempt ng Diyos. Bakit kayo natitempt? Bakit kayo gumagawa ng kasalanan? Sabi niya, but each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. Ito po, bagamat si Satan ang pinanggagalingan ng temptation, pero tayo pa rin na nagdidesisyon kung magpapatempt tayo o hindi. Kaya pag bumagsak tayo, sometimes naninisi tayo, di ba? Katulad na lang nung sa Garden of Eden. Nung nagkasala si Adan, nung sinabi nung tinanong siya ng Panginoon, kinain mo ba yung bungang pinagbabawal? Kinain mo ba yung bunga na nakakalam ng mabuti at masama? Anong sabi ni Adam? Yung babae na binigay niyo sa akin, tinukso niya ako. So, tinanong ng Panginoon si Eve, totoo ba yung sinabi ni Adam? Yung serpent, tinukso ako. Kaso yung serpent, wala na siyang masisigiba. Pero makita natin yung nature ng tao. Lagi natin sinisisi yung iba. Pero tandaan natin, may decision tayo. May decision tayo na mag-yes or mag-no sa bawat temptation. At kaya tayo madalas nag-yes sapagkat, naturally, dahil po tayo po ay sinful, mabilis tayong bumibigay. Nag-give in sa temptation. Because of our evil desire and entice po tayo. Okay? So,
Next, please. Sa 1 John chapter 1, verse 5, basahin nga po natin ito. This is, we have heard from Him and declare to you, God is light, in Him there is no darkness at all. Mga kapatid, ngayon po umaga, ang good gift and perfect gift ay galing sa taas, sa langit, from the Father of lights. Okay? Ama ng kaliwanagan. Alam niyo po, simula pa lang sa Genesis chapter 1, pinakita na ng Panginoon, no, na siya ay pinagbubula ng kaliwanagan. No? At dito sa 1 John chapter 1 verse 5, this is the message we have heard from Him and declared to you, God is light, in Him there is no darkness at all. At mga kapatid, ngayon pong umaga, nais kong ipaalam sa inyo na kahulugan when we say, or when the Bible say, no, that God is light, ang ibig pong sabihin, siya po ay Diyos ng kaliwanagan. Kung halimbawa, nalilito ka, no, nahihirapan kang intindihin ang isang bagay, lalo na yung nangyayari sa iyo ngayon, katulad na nangyayari sa mga mananampalataya dito sa panahon ni James. Nalilito sila. No? Ano ba ang direksyon ng Panginoon? Ano ba ang kalooban ng Panginoon? Bakit ganito ang nararanasan ko? You have to go to the God of light. Kasi pag lumapit ka sa Panginoon ng kaliwanagan, He will illumine your minds. Maiintindihan mo kung bakit nararanasan mo. Hindi niya tatanggalin yun, yung suffering na experience mo, explain niya. Bakit mo nasabi yan? Nasabi ito sa 2 Corinthians chapter 12, verse 9, ang sabi ng Panginoon kay Apostol Pablo, my grace is sufficient for you. No? Kung babasahin niyo po yung mga previous verses, no? Ang sabi ni Apostol Pablo, no? Si Satan, binigyan ako ng thorn in the flesh. And 3 times I pleaded with God to remove this. Pero sabi ng Panginoon, my grace is sufficient for you. Hindi ko tatanggalin yan. Bakit? Sapagkat in your weakness, my strength, my power is revealed. Marireveal ang kapangyarihan ng Panginoon sa ating pong kahinaan. Alam niyo kung bakit binigyan si Apostol Pablo ng thorn in the flesh para siya ay hindi magyabang. And many times, yung mga pagsubok natin, yung mga limitations natin, mga kapatid, yung mga weaknesses natin, those are given not just to hurt us, but to keep us humble. Para pigilan tayo ng Panginoon sa pagmapalaki. Sapagkat, kung babasahin natin, pag-aaralan natin ang Biblia, ayaw ng Panginoon ng proud. Diba? Binabagsak niya yung nagmamataas at itinataas niya yung mga nagpapakumbaba. Ang next verse, nasabi sa 1 Timothy chapter 6, verse 16, who alone is immortal and who lives in an approachable light, whom no one has seen or can see. To Him be honor and might forever. Amen. Ganito katindi ang liwanag, no, na dulot ng Panginoon. Unapproachable light. Hindi mo kayang titigan at hindi mo kayang lapitan. Nakapanood na siguro tayo ng solar eclipse. Di ba? Anong ginagawa niyo pagka pinapanood niyo? Meron kang shades kasi hindi mo siya kayang titigan. At kung magpipilit ka at maggagaling-galingan ka, hindi ko kailangan yan. Masisira ang iyong mata. Di ba? Alam nyo, yung liwanag ng Panginoon ay higit pa sa liwanag ng araw. Kasi ito, wala kang way para matitigan mo siya. Kahit napakakapal ng shades mo, hindi mo kayang titigan ang kaliwanagan ng Panginoon. That's how bright God is. Okay? Next. Nasabi dun sa Revelation chapter 22 verse 5. Basahin niya po natin. Ready? Begin. There will be no more night.
Imagine this verse, no? Wala ng gabi. Sa langit, no? Wala ng gabi. Okay? At hindi mo na kailangan ng lamp or light ng araw because the Lord God will give them light. No? So, wala na tayong problema sa Meralco dito. Di ba? Saya nun. Wala ka nang babayaran ng monthly. Di ba? At napakaliwanag ng kapaligiran. Okay? At ang sabi niya, may experience natin ito, hindi lamang forever, kundi and ever. Ano ibig sabihin ng forever and ever? Pag natapos yung forever, meron pang sunod na ever. Di ba? Ibig sabihin, walang katapusan. No? Nakaliwanagan ang may experience natin when we are with God. Okay? Wala na tayong poproblemahin sa kadiliman. Bakit ang manifestation ng Panginoon ay siya ay liwanag? Sapagkat, ang sabi sa sunod na verse, this is the verdict, light has come into the world, but people love darkness instead of light because their deeds were evil. Pagka sinabing darkness, madalas ang kahulugan nito sa Biblia ay deeds of evil. No? Or gawa ng kasamaan. Pagka ikaw ay gumagawa pa rin ng kasamaan, ibig sabihin ikaw ay nasa kadiliman. At marahil narinig nyo na yung anong tawag to? Siguro sa mga movies, kampot ka ng kadiliman. No? Pagka tinawag kang kampot ka ng kadiliman, di ba? Ibig sabihin, masama ang iyong ginagawa. Di ba? Ikaw ay miyembro, no? Or kasama, no? Doon sa gumagawa ng mga masasama. And then, ang sabi pa sa sunod na verse, 1 John chapter 2, verse 11, basahin nga po natin. Ready? Begin. Anyone who leads a brother or sister into darkness and walks around in darkness, they do not know where they are. Sino magsasabi dito ng ouch? Ouch? Sakit, no? Sabi niya, anyone who hates a brother or sister is in darkness, no? And walks around in darkness. They do not know where they are going because the darkness has blinded them. So, dito po natin makikita, no? Yung, kumbaga, specific na indication that you are in darkness when you hate your brother or your sister. O kung meron kang kinakagalitan o kinakapuutan sa oras na. Kaya nga, ang laging utos sa atin ng Panginoon, let us forgive one another. No? Katulad ng pagpapatawad sa atin ng Panginoon. And sabi nga ng Panginoong Kristo kay Pedro, no? Kasi tinanong ni Pedro, gaano kadami o gaano kadalas akong magpapatawad? Sabi niya, 70 times 7 or 490 times. Tama? Hindi ibig sabihin magbibilang ka, no? Na, nasa 100 na. Ang pagpapatawad. Palagay ko, kung gagawin natin yun, baka mga 3 beses pa lang talagang mag-quit na tayo. Parang, sino ba nakaisip nitong 490 na to? Ang ibig lang sabihin nun, dapat unlimited. We should always forgive. Ang hirap nun, no? Pero by the grace of God, no? By His power, by His mercy, makakapagpatawad tayo. No? Kaya nga, dapat ang basis ng ating pagpapatawad ay kung paano tayo pinatawad ng Diyos. Dapat ganoon din po tayo magpatawad sa iba. Bakit in-emphasize yung forgiveness ngayon? Because of this, mga kapatid. Pagka hindi tayo makapagpatawad, that means we are in darkness. Okay? Kaya ang manifestation ng Panginoon sa atin, siya ay liwanag. No? Siya ang magbibigay sa atin ng liwanag. At syempre, pagka maliwanag, siya magtuturo ng makikita natin yung tamang daan. Makikita natin yung mga dapat nating iwasan na magbibigay sa atin po ng kapahamakan. Okay? Next. Ito po ang solusyon. Kung sa oras na ito,
tayo po ay nasa kadiliman. Ito po ang solusyon. Sabi ng Panginoon Kristo, when Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Salamat sa Diyos, sapagkat may pag-asa lagi siyang binibigay sa bawat isa. Once na i-confront tayo ng Panginoon sa ating mga kasalanan, sa ating mga mali, may solusyon siyang binibigay. Di ba? Marami po sa atin, no, gusto lang nating i-confront yung mga tao sa mga pagkakamali. Di ba? Pero wala namang binibigay na solusyon. Alam niyo kung bakit? Sapagkat wala talaga tayo may bibigay na solusyon. Sapagkat katulad nila, ganun din tayo, mga kasalanan. But the moment we study the Word of God, no, the moment na magkaroon tayo ng relationship sa Kanya, sa Panginoon, ito po ang gagawin niya. We will never walk in darkness again. Kaya kung ikaw ay nasa kadiliman ngayon, you need to follow the Lord. You need to go back to the Lord. Sapagkat sa pamagitan nun, hindi na tayo mag-iikot. No? Hindi na tayo maglalakad sa kadiliman. Na anytime ay pwede tayo mapahamak. Okay? Ang sunod, sabi dito, if any of you lack wisdom, you should ask God and gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Bakit po ito sinabi ni James? No, dito sa James chapter 1. Sapagkat litong-lito na nga itong mga Jewish Christians na ito. Parang, ano ba talaga ang dapat kong gawin? Talaga bang tama itong desisyon namin na sumunod kay Kristo? Eh sa pagsunod ko kay Kristo, parang lalong lumaki yung problema ko. Diba? Nung di ako sumusunod, ayos naman. Ayos naman ang samahan. Diba? Pero nung sumunod ako, parang nagka-problema. Ang daming naging tampungan, samahan ang loob. Diba? Yun po na-experience dito nung mga Jewish Christian. Pero sabi ni James, if any of you lacks wisdom, ang ibig sabihin nito, kung sino sa inyo ang hindi maintindihan at gustong maintindihan kung ano ang tama at kung ano ang nangyayari, you have to ask God. At paano magbigay ang Panginoon? Generously. He will give you that wisdom generously to all without finding fault, and it will be given to you. Hindi sasabihin ng Panginoon na ang tigas kasi ng ulo mo eh. Hindi ka kasi sumusunod, kaya ka nalilito. Hindi niya sasabihin yun sa atin. Hindi sasabihin niya, eto ka. Ito ang dahilan. Bakit mo nararanasan? Ito ang dapat mong gawin. No? Para maintindihan mo yung nararanasan. And the Lord will give generously. At mga kapatid, tandaan mo natin, when we ask God for wisdom, i-let go na natin yung ating mga options. No? I-let go na natin yung ating mga personal na iniisip na pagka hindi sumagot ang Panginoon, ganito gagawin. Di ba? Let us wait on Him. Sapagkat ang Panginoon, sasagot siya. Ipapaliwanag niya talaga kung ano mangyayari. Okay, so yun po ang una na makikita po natin, no? The source of the gift, no? The perfect and good gift. Makikita po natin na it came from the Father of light. No? Ipapaliwanag po niya sa atin. No? I-explain niya sa atin kung bakit yan ang kanyang manifestation, no? As light. Kung naguguluhan kayo ngayon, mayroon kayong hindi maintindihan sa inyong pong buhay, you go to the Father of light. He will explain it to you. You ask wisdom from Him, and He will give it generously. Hindi ka titipirin ng Panginoon. Hindi ka panghuhulain ng Panginoon. Ipapakita niya sa iyo ang bawat detalye nung nagdapat natin. So, yun po ang una na paalaala sa akin about the good and perfect gift. No? Ito ay galing sa Father of light.
Hindi ito po galing sa father of lies. No? Hindi ito galing sa kahit sino mang tao, kundi sa father of light from above. Next, ang na-reminder, the sufficiency of the gift. No? Anong Tagalog sa sufficiency? Ang kasapatan, no, ng regalo ito. Pagka nagbigay ba ang Panginoon, sakto ba? No? Or kulang? Mga kapatid, it is sufficient. Kung babalikan po natin itong James chapter 1 verse 17, every good gift and every perfect gift is from above. Okay? Anong ibig sabihin niyang every good gift and every perfect gift? What is the difference? Bakit may good gift at saka merong perfect gift? Okay? This is very interesting. Kasi yung every good gift is coming from the Greek word dosis, which means, or it focuses the act of giving than the gift itself. So, nung sinabing every good gift, ang pinapakita dito yung intention ng nagbigay sa'yo. No? Kaya ka binigyan ng regalo because the person who gave it to you is good. Gusto niya na mapabuti ka, kaya ka bibigyan ng gift. Nakaya? Kasi, napakahalaga na alam natin itong every good gift nito. Sapagkat tayo, lagi tayong may agenda, hidden agenda pagka magbibigay tayo ng gift. Di ba? Sabi nga ng isang kasabihan, there is no such thing as free lunch. Di ba? Tingnan niyo itong picture na to. Ano ang unang reaction niyo pag nakita niyo yan? Ano yung una niyong mapapansin? Yung mga mukha, di ba? Hindi ko alam kung saan ano to, kung saan barangay to, or saan lugar. Nakakita ko lang. So, kaya pala may mga mukhang yan, is because of this food assistance program. Parang mas malalaki pa yung mga pangalan, no? Kaysa doon sa gagawin. Kasi ganyan tayo magbigay. Win-win, ika nga. Di ba? Win-win. Masama ba yun, Pastor? Win-win. Mga kapatid, ganito. Ang Panginoon, pag nagbigay, you win. Only. Bakit? Sapagat ang Panginoon, perfect na siya. Wala na siyang kailangan sa atin. Pero tayo, may kailangan tayo sa Diyos. No? Nakaya ba ako? Tayo, kung magbigay tayo, win-win. Tulungan kita para matulungan mo rin ako. Sa tingin ko, hindi naman masama yun. No? Pero, ano mangyayari kung wala tayong makuha? Tutuloy ba natin? So, doon tayo nagkakaproblema. Di ba? Kung halimbawa, katulad nito mga to, kung sabihin sa kanila, kaya nung mga tinutulungan nila ng food assistance program, sinabi nila kay Migs, kay Elray, at kay Luigi, hindi namin kayo iboboto. Palagay nyo na dito pa itong karato lang ito, o itong tarpaulin na ito. Tatanggalin agad dyan. No? Kasi, yun nga tayo, yung motive namin, win-win namin. Pero ang Panginoon, meron siyang magandang intention parati. Nung sinabi niya, He will give us a good gift. Ang intention niya, mapabuti ka. No? Maging maayos ang ating buhay. Though many times, mga kapatid, yung binibigay ng Panginoon sa atin, ay hindi natin gusto. Taliwas sa ating iniisip. Di po ba? Pero, kung yan ay maluwag sa puso nating tatanggapin, later on, we will realize bakit yun ang binigay ng Panginoon sa atin. Okay? So, yung good gift dyan, ang kahulugan dyan, ang focus nun, ay yung good intention of God to give you a gift. For you to improve. No? For you to become better. Okay? At wala siyang hinihing kapalit. Sapagkat, hindi niya kailangan ng pera. No? Hindi niya kailangan ng, kumbaga, hindi
hindi niya kailangan ng papuri pa kasi busog na ang Panginoon sa pagpuri. Diba? Hindi na niya kailangan ng mga iba pang mga additional na mga gamit sa langit sapagkat kompleto. Diba? Kaya we have to thank God and praise Him. Sapagkat lahat ng mga mabubuting kaloob ay pinagkakaloob sa atin. At walang ina-expect ang Panginoon na kapalit. Sapagkat hindi natin kayang palitan or tapatan ang ibibigay sa atin ng Panginoon. Di ba? So, yun po ang una, yung every good gift. Ang sunod naman ay yung perfect gift. Ano na ang ibig sabihin nito? Sa Greek, ito po ay dorema. Sabi ko parang Doraemon yun. Doraemon. So yung dorema, babaeng Doraemon. So yung dorema, ang ibig sabihin ay complete, lack nothing. Okay? Ang ibig sabihin nitong every perfect gift dito, hindi ito talaga yung walang kapintasan. No? Kundi ang ibig sabihin, kompleto. For example, ikaw ay nag-aaral at nakumpleto mo na lahat yung requirements. Ano sunod doon? Graduate ka na. Because you have completed all the requirements. So yun ang ibig sabihin po ng perfect gift na to. Kompleto na ito. No? Wala ka ng ibang hahanapin pa. Kahit na yan ay hindi yan yung gusto mo, pero dahil yan ang binigay sa iyo ng Panginoon, you have to be thankful. No? Sapagkat kaya yan binigay sa iyo, no? Yan ay kumpleto at makakatulong sa iyo. Most of all, makakatulong itong gift na ito sa pagtupad mo ng kalooban. Okay? Naalala ko yung isang pastor na binata. No? Gusto niya mag-asawa. Kasi ano na siya eh. Parang mga 40s na rin. No? Kaya nag-pray siya bago siya pumunta sa church. Sabi niya, Lord, punta ako sa church. After ng preaching ko, mag-ano ako ng invitation na. Kung sino ang gusto mag-asawa ng pastor, taas ang kamay. Yun. Yun ang prayer na. Sabi niya, kung sino yung magtataas, yun na ang perfect will ko sa akin. Yun ang sabi niya. So, ginandahan niya talaga yung pag-preach niya. Actually, may tina-target na siya eh. Sabi niya, sana tumaas yung kamay niya. Babae. Talagang pinagpawis sa pag-preach. At nung closing prayer na, yun, nagbigay siya ng invitation, sabi niya. Sino ang gusto mag-asawa ng pastor, taas ng kamay? Prayer niya, kung sino yung magtataas, yun ang perfect will. May nagtaas, tinignan niya. Sabi niya, wala na bang iba? Meron pa bang iba? So parang nakita niya na hindi perfect yun. Diba? So, akala natin, hindi yung perfect, no? Pero mga kapatid, pagka binigyan tayo ng Panginoon, nang hinihingi natin, kompleto yun. No? Hindi nga ang ibig sabihin ay wala ng kapintasan, no? Kundi yun ang makakatulong sa atin. No? Yun ang bagay sa atin. Yun ang para sa atin. Okay? Kaya dapat magpasalamat tayo sa Panginoon. Diba? Sa binibigay sa atin ng Panginoon. Lalo na pag humihingi tayo at dumating yung sagot sa ating panalangin. We have to be thankful. So yun po ang sufficiency ng gift. No? It is perfect for us. It is good for us. No? Kaya salamat sa Panginoon na siya lamang ang pwedeng magbigay nito. No? At isa pa ang maganda dito na dapat nating ipagpasalamat mga kapatid. Ang Diyos lang, kumbaga, sa iisang Diyos ka lang hihingi. Nakanya ko. Alam niyo sa India, nasabi ko na yata ito sa inyo, merong 33 million gods. Bakit ang dami? Ano? Paano kung malimutan mo
No? At imposible mo talaga maalala lahat yun. Bakit ganun karami? Kasi lahat ng kilos nila ay merong specific na Diyos. No? Halimbawa, may Diyos ng pag-ibig. No? Meron silang Diyos ng mga magsasaka. Tayo rin yata, may patron tayo ng mga magsasaka. No? May Diyos ng mga aso, ng mga hayop. Di ba? What if malimutan mong lahat yun? Di ba? Kaya siguro ang India hindi ganun kayaman, sabi hindi maalala kung sinong tatawagan. Manyo ako. Napakarami. Praise God because our God, no? Lagi niyang ine-emphasize, isa lang ang Diyos, no? All in one. Tumawag ka sa Kanya, lahat ng needs mo, ipagkakaloob niya. Kahit ano. No? Wala siyang tatanggihan. Di ba? At hindi niya sasabihin ako, so hindi pwede sa akin yan. Doon ka pumunta. Okay? Kasi mga kapatid, kung ang Diyos ay merong hindi kayang ipagkaloob na pangangailangan natin, then He is not God at all. Hindi siya Diyos. Or kung yan ang iyong paniniwala, may mga bagay na hindi may pagkaloob sa akin ng Panginoon, baka ibang Diyos ang kinalaman. Baka hindi yan God ng Biblia. Sapagkat ang sabi dito, every good gift and every perfect gift comes from the Father of lights. Okay? Kaya huwag tayo magdadalawang isip, no? Huwag tayong mag-hesitate to call on God sa kahit anumang problema na meron po tayo ngayon kung umaga nito. Tumawag tayo sa Panginoon. Humingi tayo sa Panginoon. Kung nalilito ko ngayon, no? Humingi ka ng karunungan sa Panginoon. He will give it to you generously. Diba ba? Dahil ayaw ng Diyos na mapasama tayo. No? Ayaw ng Diyos na mapahamak tayo. Pero kung magpupumili tayo, no? Na gawin ko ano yung gusto natin, mapapahamak talaga tayo. Diba ba? Kaya, ang panalangin ko ngayong umaga, let us choose God sa lahat po ng mga pagpapasya sa lahat ng mga plano natin. Let us choose God's way. Because He is the Father of life. Ipapakita niya sa atin kung ano yung dapat natin gawin. Okay, so ang panghuli, or ito, sa Psalm 23 verse 1, nasabi ni King David, the Lord is my shepherd, I lack nothing. No? Pero madalas ang atin lang natatandaan yung I lack nothing. Hindi natin naiintindihan itong the Lord is my shepherd. When the Lord is your shepherd, ano ka? You're a sheep. Nasabi sa John chapter 10 verse 27, my sheep listen to my voice, I know them and they follow me. Si King David, bagamat marami siyang mga kasalanan, no? May mga kasalanan siyang ginawa. Pero isa-summarize mo ang kanyang buhay, no? Lagi siyang sumusunod sa Panginoon. Kaya dito po sa Psalm 23, no? Ayon po sa mga Bible scholars, matanda na siya dito. No? Nung sinulat niya itong Psalm 23, at nagre-reflect siya sa lahat ng mga nangyari sa kanya. At ang kanyang conclusion, the Lord is my shepherd, I lack nothing. Wala akong pangangailangan dahil ang Panginoon ang aking pastor. No? At kung tayo ay tupad ng Panginoon, we have to listen and to follow the Lord. For us to experience yung lacking nothing, yung wala tayong hahanapin. Hindi ibig sabihin na nasa atin ang lahat. Hindi ibig sabihin sobrang yaman na natin, no? Lahat ng kapangyarihan ay nasa atin. Hindi po yun ang tinutukoy dito. Kaya walang pangangailangan si Haring David when the Lord is his shepherd, sapagkat alam niya that the Lord will always provide lahat ng kanyang pangangailangan. When the Lord is our shepherd, mga kapatid, all our needs will be met. All our needs will be provided by God. Okay? Is He your shepherd this morning?
Are you His sheep? Mga kapatid, nawa tandaan natin ito at this will humble us and this will make us grateful to the Lord. Sapagkat ang Panginoon, binibigyan niya tayo ng good and perfect gift for our own good. And then ang panghuli, hindi lamang the source of the gift, the sufficiency of the gift, but the steadfastness of the giver. Yeah. The steadfastness of the giver. Ano yung sabihin ng steadfastness of the giver? Kung titingnan po natin itong James chapter 1 verse 17, ang sabi diyan, with whom there is no variation of shadow of turning. Okay? Ano po ang gustong sabihin dito ni James sa mga Jewish Christians? Itong Diyos na ito, ng pinanggagalingan ng good and perfect gift, no? He will never change. He will always be faithful. He is steadfast. No? Mananatili siya. Sumunod ka man o hindi, magtapat ka man o hindi sa Panginoon, He will remain faithful to you. He will remain faithful to us. Hindi niya babaguhin ang kanyang likas. No? Hindi niya babaguhin ang kanyang ugali dahil matigas ang ulo natin. Sisikapin niya. O hindi lang sisikapin, kundi ang ipapakita niya sa atin sa kabila ng katigasan ng ulo natin, He will remain faithful. No? Doon niya tayo lulunodin. No? Doon niya tayo kukonbinsin. No? Sa kabutihan niya. Na sa kabila ng katigasan ng ulo natin, no? Nandyan pa rin ng Panginoon, we will realize na napakabuti ng Diyos sa akin. Parang, mananatili pa ba akong ganito? No? Sa kabila ng kabutihan ng Diyos sa akin. Kung inyong maalala yung prodigal son, no? Noong masama na nangyayari sa buhay niya, naalala niya yung kanyang tatay. In fact, hindi lang yung tatay ang naalala niya. Naalala niya yung mga servants ng tatay niya. No, yung mga servants ng tatay ko, well supplied. No? Nakakakain ng tama, nakakakain ng masarap, at nakakakain ng hindi bawal. Kasi yung kinakain yung ginagawa ng prodigal son, tagapag-alaga ng baboy, no? Bawal na bawal yun sa mga Hudyo. No? At lalo na yung kainin mo yung kinakain nila, very degrading. Ganun ang mangyayari sa atin pagka lumayo tayo sa Panginoon. Pero pagka naisip natin na bumalik, God is always there, waiting for us, no? With His welcoming hand, waiting for us to come. Yayakapin tayo ng Panginoon, ibabalik kung ano yung tinanggal natin. Katulad na nangyari doon sa prodigal son. No? He will always give us the good and perfect gift. Okay? So, ang Panginoon, ang sabi sa Malachi chapter 3 verse 6, basahin niyo po natin, I, the Lord, do not change. So you, the descendants of Jacob, are not destroyed. No? So pwede natin palitan dyan yung pangalan natin. No? I, the Lord, do not change. So you, Eleno, is not destroyed. Diba? O rin yung pangalan. Ang Panginoon hindi siya nagbabago. Tapat siya. Maawain siya. Diba? He is the giver of good and perfect gift. Kaya hanggang ngayon, buhay pa tayo, maayos ang ating kalagayan. Because God doesn't change. Hindi po nagbabago ang ating Panginoon. Next, nasabi sa Isaiah 40 verse 8, the grass withers and the flowers fall, but the word of our God endures forever. Hindi ginamit yung word that remains forever, but endures. No? Kahit anong mangyari sa'yo, kahit anong mangyari sa buhay natin, no? Kahit anong mangyari sa mundo, yung no sa Panginoon ay no pa rin. Yung yes sa Kanya ay yes pa rin. Di ba? Marami sa ating mga batas ngayon dito sa Pilipinas at maging sa buong mundo. Noong unang mga panahon, ay hindi pwede. Pero ngayon, ay pwede. Di ba? Pero sa Panginoon, tandaan po natin, kung ano yung sinabi noon,
ng Panginoon noon, yun pa rin ang kanyang sinasabi. He never changed. Hindi po siya nagbabago. At kung itong mga salitang ito ng Panginoon ay pinaghawakan nila noon, no? Sinunod nila noon, yan din po mga kapatid ngayong umaga ay pwede natin panghawakan, pwede natin sundin. Hindi po tayo magkakamali at hindi po tayo maliligaw ng landas. Kung ito po ang magiging desisyon natin, ito ang pipiliin natin gawin habang nabubuhay po tayo sa mundo. Because God's Word will endure forever. No? Hindi nababase sa ating tugon, no? Ang katotohanan ng salita ng Panginoon. Diba? Pagka may binigay tayong rules, ay wala naman sumusunod. Baguhin ko kaya. Diba? Ganun ang ginagawa natin. Baguhin ko pa. Baka masyado akong mahigpit. Sa mga ladies naman dito, no? Pagka yung isang babae, 30 years old, na tas wala pang boyfriend, no? Ang laging sinasabi, baka naman sobrang taas ng standards mo. Ha? Baka pwedeng ibaba mo ng konti. So, yung mga babaeng gano'n, parang, hindi, ano talaga, gano'n talaga ako. Pero nag-iisip na yun. No? Baka nga sobrang taas ng standard ko. Baka ibaba ko nga. Di ba? Ang Panginoon, kung ganito ang standard niya, ito pa rin. Ang Panginoon, ang kasalanan ay kasalanan, ang kasalanan ay pinaparusahan. Di ba? Simula noon, hanggang ngayon, at hanggang sa magpakailan pa. Pero ang maganda sa salita ng Panginoon, pag pinagsisihan mo, tinanggap mo si Jesus bilang sarili na kapagligtas, you will have eternal life. You will never perish. Sinabi niya ito, nangyari yun sa mga sumampalataya sa Panginoon at yun din ang mangyayari sa atin. Ano yung sinabi ng Panginoon o ano yung pangako niya? It will remain. It will endure forever. Kaya salamat sa Panginoon sa salita niya ngayon pong umagang ito na kanyang pinakita sa atin. No? Nakita natin itong tatlo na palaala. No? The source of the gift, the sufficiency of the gift, and the steadfastness of the gift. No? Ngayon umaga mga kapatid, siguro tanong natin, ano ang relasyon niya sa pagbibigay natin? Sa pag-aaral natin tungkol sa pagbibigay. No? Marahil ang papasok sa isip natin ay, ang Panginoon pala ay nagbibigay ng sapat. Bakit kailangan pa niya na tayo utusan na magbigay sa Kanya? Ano ang dahilan? Bakit? No? Ano ang may tutulong nito sa ating pagbibigay? Yan po pag-uusapan natin next time. What are the benefits, no, of giving back to God? Bakit tayo inuutusan ng Panginoon na magbigay? At makikita po natin, magugulat tayo, marahil yung iba sa atin na experience na to, pero from the Bible makikita natin ang kabangha-bangha, no, na pakinabang when we learn how to give to God. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong salita na amin pong natutunan. Thank you, Lord, sapagkat una mong ipinakita sa amin ang inyong pong paraan ng pagbibigay. Salamat po sapagkat ang inyong ibinibigay sa amin ay yung the best. Perfect. Hindi yung tira-tirahan lang, kundi yung the best. Salamat po, Panginoon, sapagkat sa pamamagitan nito ay pwede mo kaming utusan, pwede mo kaming turuan kung paano nga ba magbigay. Kaya, Panginoon, sa isang buwan na ito, handa mong patuloy ang puso't isipan namin na matutunan po ang pagbibigay. Magkaroon kami ng tamang attitude at tamang action sa pamamagitan po sa paraan ng pagbibigay, Panginoon. Samahan po kami sa patuloy na pag-aaral. At salamat po sa oras na ito na binigay po sa
Sapagkat ang ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.